'Di ba isang araw nagising tayo, yung pinagmumura si Oo, presidente, yeah, oo. sinabi na papatayin, eh yun lang eh. Ang Yun lang tawag nagawa. namin sa law diyan, res ipsa loquitur. Ibig sabihin, the thing speaks for itself. Kumbaga hindi mo na kailangang magpaliwanag. Yun, oo. Ito na, tignan mo lang, meron bang pagkakamali. Ngayon, hindi, ano lang yan, Sabi conditional threat lang conditional yan, threat, walang oo. ganun. Alam mo, siyempre titignan mo rin, ano, ito ba nagmumurang to? May kapasidad ba siya na totohanin yung kanyang pagbabanta? Siyempre titignan mo yung psychological ano niya, situation. May history of violence ba to? Meron bang kapasidad yung pamilya nila gumawa nito? Eh, nasan ba ngayon yung tatay niya? Di ba nasa ICC? Anong crime? Crimes against humanity. International court yun, hindi yung local. Di ba? Dito baka magduda ka pa, pero doon international yan. Di ba? So, at nakikita na naman natin na may mga instances talaga na medyo may mga allegations, no, sa kanila na medyo violente. So, kaya nga, ito kasi, hindi yung pinagbantaan mo, hindi ordinaryong tao. Head of the state. That's right. So, when you say head of the state, ibig sabihin, yan ang nagre-represent sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino. So, ibig sabihin, national security concern yan para pagbantaan mo. At yung nagbanta, hindi ordinaryo. May capacity at may capability. Bukod doon, siya yung hahalili pag may nangyari sa correct. presidente. Tama. Oh, right. Diba? So, titignan mo lahat yan sa pangkabuhan. So, we're not saying na guilty na siya, pero ito yung mga ebidensya na nilatag sa amin. O ngayon, etong tanong, ano naman yung nilatag nila? Dahil binigyan namin sila ng pagkakataon. Sa 3 hearing, ilang beses silang pinatawag, ni Anino hindi dumating. O ano naman ang kanilang ebidensya para i-rebut ang bawat kasi kailangan kontrahin mo eh. Right. Dahil kung hindi mo kontrahin, nagmumukhang totoo. Eh saan sila pupunta? Sa media. Kung saan-saan. Diba? Sisiraan kami sa Facebook, kung saan. Eh wala namang bilang yun. Siyempre kami, magbabase kami sa committee kung ano yung official record. Dito kami magbabase kung ano ang mga ebidensya na nakalatag sa harapan lang namin. Tsaka from the very beginning naman, yun naman ang laging sinasabi ng grupo ni VP Sara na, sige, itong binabanto, sige, let's do it. Kasi as far as I remember, gano'n, sinasabi nila, sige, but give us our day in court para... we're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Di ba? Naging bubble bath. Nawalang parang bula. Nawala, parang bula. Di ba? Kaya, nowhere to be found. Right. I think yun ang naging ano nila. Kaya parang ngayon yata, and we have the numbers now, no? Kasi, well, it's the committee dun report. sa yung huling botohan, 55 out of 55 ang bumoto. Unanimous. Walang kumontra kahit na isa. Although, yun pa rin. Kita mo, doon pa rin bago pa nagsimula yung botohan, ang daming fake news na lumabas. Na keso marami nang umatras, at ang nagbanggit pa ng mga pangalan. Ngayon, nung nagbotohan, yung mga binabanggit na pangalan, nandun, nakataas lahat ng mga kamay. Diba? So, kaya talagang puro fake news eh. Oo nga. Ang daming fake news talaga na, ako nga kung ano na mga nilalabas nila mga fake news sa akin